May dalawang bagong batas na pinirmahan si Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dyan ang para sa mga kapos na estudyante at ang pinadaling proseso sa pagkuha ng pasaporte. Nakatutok si Jonathan Andal. Dati, problema ng ilang estudyante ang no permit, no exam policy ng ilang paaralan. Ibig sabihin, kung may utang pa sa matrikula at iba pang bayarin, hindi sila makakapag-exam. Pero bawal na yan alinsunod sa Republic Act 11984 o No Permit, No Exam Prohibition Act na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim nito, lahat ng tinatawag na disadvantaged students sa pampubliko at pribadong K-12 institutions, kolehiyo, universidad at technical vocation institution na may mga kursong higit sa 1 taon, pwedeng makakuha ng periodic at final examinations nang di kailangan ng permit mula sa paaralan. Ang mga apektadong mag-aaral bibigyan ng certificate ng ahensya bilang patunay sa dahilan na kaaapekto sa kakayahang magbayad ng matrikula tulad ng kalamidad, emergency, force majeure o iba pang good o justifiable reason sa ilalim ng gagawing rules and regulations ng DSWD. DSWD rin ang inatasang tumukoy sa mga mag-aaral na may tuturing na disadvantaged. Pinapayagan naman ang mga paaralan na manghingi ng promissory note mula sa estudyante. Maaari rin nilang i-hold ang mga dokumento o record ng mag-aaral at gumawa ng mga legal at administratibong hakbang para sa paniningil ng bayarin. Maaaring patawa ng administrative case ng DepEd, CHED o TESDA ang mga paaralang lalabag. Ang pag-a-apply naman para sa passport layon na ring padaliin sa ilalim ng New Philippine Passport Act o Republic Act 11983. Papalitan nito ang RA 8239 o ang Passport Act of 1996. Sa bagong batas, inaatasan ng Department of Foreign Affairs na bumuo at mag-maintain ng online application portal at electronic one-stop shop na maaaring ma-access sa kanilang official website. Papayagan na rin ng DFA na magbigay ng off-site at mobile passport services sa ibang lugar bukod sa kanilang consular offices at foreign service posts. Mas naghigpit din sa parusa ang batas sa mga iligal na kukumpiska o hahawak ng passport ng iba. Pwedeng makulong ng hanggang 12 taon o pagmultahin ng 1 hanggang 2 milyong piso. Ang parusa sa mga mamimeke o sa mali ang paggamit ng pasaporte, 6 hanggang 15 taon ang kulong at mula 100 hanggang 250,000 piso ang multa. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.